Magandang gabi po mga kababayan ko dahil po sa medyo komplikado yung issue patungkol sa impeachment kasi nga mainit kay Sara Duterte. Ah, ang pinag-usapan kasi sa ngayon yung isang topic na makatawid ba ang kaso na impeachment ni Sara na sinampa ngayong Kongreso, 19 Congress, makakatawid ba sa sunod na Kongreso? Ang dami-dami ngayon. Pero nagsalita na ako na sinabi ko na hindi na makakatawid. Ang number one ko na argument, nakinig ako sa mga debate nila ni Coco Pimentel na number one sa bar exam at ng debate, makipagdebate sa kay Tol Tolentino, kay Chis Escudero na pareho man sila mga abogado, ay ang si Tol Tolentino, iba ang kanyang argumento, hindi makakatawid. Ang si Chis Escudero ay mukhang ano pa, hindi mo alam kung saan siya tumatayo. So, ako naman, ang aking number one argument, which is hindi nakita naman ni Coco Pimentel, ay kapag malabo po ang lahat, hindi mo pwedeng sabihin na may kapangyarihan ka. Halimbawa, may kapangyarihan ba ang isang tao na kumuha ng pera? Yan lang tanong na lang. Kasi senador siya, aalis siya. Ngayon, kung walang batas na magbibigay sa kanya na pwede siya kumuha ng pera, hindi pwede. So, tanong naman tayo, ano ba ang parusa sa impeachment? Pagtatanggal ng karapatan na magiging kung sa anong pwesto ka meron. This time kay Sara ay pagka-vice presidente. So kung magtatanggal ka ng karapatan ng iba, titingnan mo na ngayon po yung tinatawag na Section 1, Article 3 ng pinakamataas na batas sa Pilipinas. Yan yung pong konstitusyon na dapat sumunod din ng Senado. What is that? That is Section 1 which says, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, napapaloob po ang opisina ng Vice President sa karapatan pang property. So, property, kasi unang-una, sweldo. Nagbibigay ng karangalan. So, property din ang karangalan. So, nagbibigay ng dignidad. Property din ang dignidad. Pwede mo rin makonsidera na buhay. Bakit? Kung wala ka ng dangal, wala ka na ring buhay. So, in other words, kung walang apektado, pwede kang tatawid kahit kung malabo. Pero ang pagtawid po ay mag-ibig sabihin, tatanggal ka, pwedeng tanggalan ng karapatan, ng kayamanan, at buhay si Sara Duterte kung hayaan mo tatawid na wala namang batas na nagsasabi pwede tumawid. Hindi pwede sabihin natin na susundin kong argumento nila ni Coco na kung walang magbabawal na tatawid, pwedeng tumawid. Mali po yan kasi ang unang prinsipyo, pag walang klaro, pag wala kang batas, hindi ka pwede gagalaw. Ang power o poder o kapangyarihan ay hindi mo pwede sabihin na pinapalagay mo lamang. No, hindi. It must be given by law. At sa ilalim po ng ating doktrina, ang kapangyarihan ay ibibigay lamang ng batas o di kaya konstitusyon. So dahil walang nabibigay ng batas na pwedeng tumawid, hindi pwede. Okay lang sana kung ang pagtawid ng impeachment court papunta sa sunod na kongreso ay hindi makaapekto sa third parties o sa ibang tao, ay pwede sana tumawid. Pero dahil may tatapakan na karapatan o kalayaan o buhay, ay hindi ka pwedeng papayagan ng konstitusyon natin na magdulot ka ng kamatayan o pagtanggal ng kapangyarihan o pagtanggal ng karapatan o pagtanggal ng kayamanan mula sa isang tao kung hindi ka dadaan sa due process of law. At kapag sinabi mo due process of law, dapat may batas. Okay? Gets mo? Okay. Dahil masalimuot pa yan, hindi mo na ako magdi-discuss dyan. I-reserva ko yan sa sunod na vlog ko, yung issue tungkol dyan. Napakalalim na mga i-discuss ko dyan. Matutuwa kayo. Sige, magandang gabi.
pa Daddy Bert, Felixberto Mangada, diyan sa Muntinlupa. Kumusta ng inyong corrupt na mayor? Si Rope Biason, na-convict siya ng Sandigan Bayan. O yan, ikumusta mo na lang ako sa kanya, ha? So anyway, ang pag-usapan natin na topic po ay ang sinabi ko, motion to dismiss. Tanging motion to dismiss lamang na isasampa ng abogado ni Sara Duterte ang pinakamadali at pinakahindi masalimuot na solusyon para matapos ng usaping ito dito sa 19th Congress. Dito pa lang, hindi pa yung bagong mga senador. Dito pa lang sa una, pwede na. Kasi kung ako naging abogado ni Sara Duterte, ang gagawin ko po, simple lang, magsasampa ako ng motion na ipabasura na. At least hindi tayo nag-uusap ng jurisdiction. Motion lang na ipababasura. At anong gagamitin kong dahilan? Ang gagamitin ko pong dahilan ay hindi naman patungkol sa jurisdiction or authority ng Senate. Kundi dito lang ako tatanong sa dahilan kung bakit dapat ibasura. Ibig sabihin, dalawang bagay lamang po ang bumubuo sa isang mga reklamo para mo tanggapin ng korte kahit sinong korte. Ang tawag namin yan, form, substance. Kung sa Tagalog pa, forma at saka sustansya. Nagsasabi ang forma kung nasunod ba ang tipo. Halimbawa, sabihin niya, dapat yan typewritten. Sinulat kamay. Hindi ba basura? O dapat yan ay nakasulat sa papel. Hindi pwede ang text. O yan. Yan ang mga form. Pagdating sa sustansya, anong sustansya? Ang sustansya po na issue sa kada kaso ay nagtatanong ang patungkol sa authority. Authority to act. Authority or jurisdiction. Ang jurisdiction kasi pagdating sa kaso, ang ibig sabihin niyan is the authority to hear the case and decide on the case. Yan ang jurisdiction. Ibig sabihin, sustansya yan. So ngayon, ang sunod na sustansya na isa maliban sa authority ay ebidensya. So, sapat bang ebidensya sa unang tingin? May sustansya siya. May substance kung sapat ang ebidensya. So ngayon, sa sitwasyon sa ngayon, para mabilis po yan, ganito lamang po. Sa ngayon na nag-umpisa pa lang sila, sinampa pa lang nila, wala pa silang inilahad ng mga ebidensya ang Kongreso, ang mga House of Representatives. So kung wala pa sila nailahad ng mga ebidensya, puro lang yan mga Xerox copy at marami pa daw sila ng mga biriglispiato sa kung ano na pa. Ibig sabihin, pag ebidensya, nakareserba yung pagtingin yan sa paglilitis. Isa-isahin mo mga papel kung totoo ba yun o hindi. Yan ang evidence. So, pwede ko bang gamitin ang evidence sa motion to dismiss sa ganitong pagkataon na wala pang pagkakataon na binigay para magpresenta ng ebidensya? Of course, pag ginamit ko ang motion to dismiss, hindi ako gagamit doon sa makabase sa kung may ebidensya o wala. Kasi hindi pa nga nag-umpisa eh. Wala pang bigayan ng ebidensya. So, anong gagawin ko ngayon? Kung ano lang nakita ko, na kagad, nasa papel pa lang, hindi na kailangan ididibatihin pa kung ano ang meron. Okay? O, anong meron? Sa ngayon, nag-uusap tayo. Ang meron dyan na nakikita ko na pwede kong gamitin para ipabasura ang kaso ng impeachment ay, yung verification ng complaint. Alam ni Badit Impilyo yan kung ano verification. Nagsampa siya na nanalo siya laban sa mga bangko. East West Bank. Tinalo niya yung PhilInvest dahil sa kanyang reklamo na may verification. Ano yung verification? Na ako po ay halimbawa, congressman. Sabihin natin si Congressman Sandro Marcos. Ako po si Congressman Sandro Marcos. Isa po ako sa 20 at 15 na pumirma sa reklamong ito. At ako po ay nagsasabi ng katotohanan na nabasa ko ng buong buo ang reklamo ng impeachment at nausisa ko ang lahat ng mga ebidensya na nakakabit. At ito po ay aking personal na alam na baka totoo. At yung iba na hindi ko personal na alam ay nakabase
sa mga dokumento na nakatago sa kung saang talaan, opisyal na records. Ganun ang verification. Okay? Intindihan nyo na ibig sabihin verification? Kasi, pag magreklamo ka, hindi naman pwede magreklamo ka sa pulis na kwento-kwento lang. Tatanungin ko ng pulis, gano'n ka totoo yan? Yan ang, siguro naintindihan nyo na siguro ibig sabihin. Pag magtanong, bakit gano'n ba katotoo yung reklamo mo? Ba't ako gagalaw? Yan ang unang tanong ng pulis. Bakit ako magre-responde? Sabi ng pulis. Ito to ba sasabi mo? Diyan na po papasok ang verification. Bini-verify mo na totoo. Personal mong alam. Bakit nasabi mo totoo? Kasi po, personal ko na alam yan. Ganun pong verification. O kung personal mo alam, ano pa? Ngayon, siyempre ang problema sa tanongin ka ng pulis, ikaw na nakakalam. Pwede man naman magkwento-kwento lang dito na alam mo, hindi mo naman talaga totoo alam namin. Sabihin naman sa pulis, meron din ako mga dokumentong iba ho. Halimbawa, ireklamo mo yung isang tao sa pulis na pinalo ka. So, ang ireklamo mo ngayon, physical injuries. Paano mo mapatunayan na pinalo ka? Kwento mo lang yan. Sir, ito ba black eye ako? Yun. So, naintindihan nyo na, ibig ko sabihin. So, magreklamo ang mga 250 na congressman na nagkasala si Sara Duterte sa mga bagay-bagay na pwedeng ikakatanggal niya sa opisina niya bilang Vice President. So, ano ngayon ang papatunayan muna ng House of Representatives para naman tanggapin ng Senado at hindi na sila magsasayang ng oras kung talagang may katuturan. Pero kung walang katuturan, bakit naman sila magsasayang ng oras? Di ibasura ng Senado yan. Kung wala malang ebidensya, basura ng Senado yan. Di ba? Ganun yan. Tapos, ibig sabihin po, pinag-usapan natin ebidensya. Pero ito, pag-usapan natin ay yung pagpapatunay na ang kumakaso ay sinusumusumpa sa Diyos na siya ay makukulong kung hindi totoo ang lahat ng kanya binabanggit. Yan pong ibig sabihin. So ngayon, having said that, oriratin na yung o sisain natin yung kopya ng reklamo. Ibig sabihin, ang punto ko, sisain natin ng reklamo. Kung may katuturan ba wala. I-download ko Sara impeachment. Magda-download ko ang kopya ng kaso na sinampa laban kay Sara at usisain natin pare-pareho. Ito, kabisado ito nito Kabisado ni Badet yung kaso yung mga kaso kasi ilang beses na rin siyang nanalo sa kaso. Yan ang may pagbabayabang ko sa inyo ha. Nung abogado pa ako, marami na ako ni panalo. Isa lang siya sa pinanalo ko. Ito ngayon, tingnan nyo. Ito po yung reklamo na sinampa ng mga congressmen laban kay Sara Duterte. Tingnan nyo, basahin nyo. Yan. Yan po ang deklarasyon nila o verification nila. Tingnan natin kung naaayon ba sa pangangailangan ng batas. Pero bago ko ipakita ko muna na iyan ng impeachment. Para malaman nyo, dadali ko ang taas. Ipakita ko sa inyo ang title. Yan. Ang title niya, ang caption niya, tawag namin caption, Republic of the Philippines, House of Representatives. Akala ko thieves. Yung thieves, di ba magnanakaw? House of Representatives. Quezon City, Metro Manila. Tapos sabi, in the matter of the impeachment of the Vice President of the Republic of the Philippines, tapos Sara Zimmerman Duterte, respondent. Tapos ang title ng reklamo ay verified complaint for impeachment. Kailangan pagandahin natin ang pronunciation natin sa English. Sabi niya, we the undersigned complainants, yung mga congressmen, as duly elected representatives of the people, comprising at least 1/3 of the members of the House of Representatives of the 19th Congress of the Philippines, under oath do hereby file this complaint for the impeachment of Sara Zimmerman Duterte, incumbent Vice President of the Republic of the Philippines, based on the grounds of culpable violation of the Constitution. So, ibig sabihin, nagkikwento sila, ito kinikwento nila. Si Sara daw ay, ito, sabihin na natin,
yung kanilang summary ng kanilang reklamo. Statement of facts and articles of impeachment. So, masyadong mahaba. Basahin, no? Ito na lang. Ang unang ground nila, Article 1, ay, basahin natin. Respondent Sara Duterte betrayed the public trust. Ano ibig sabihin niya sa Tagalog? Si Sara Duterte daw ay tinraidor niya ang tiwala ng taong bayan. Yan ibig sabihin. Totoo ka ba yan? Tingnan natin. May ebidensya ba? Tingnan natin. Okay. So, tapos, maliban niyan, gumawa din siya ng paglalabag sa mga alituntunin sa konstitusyon. Ano ba yun? Well, hindi natin alam pa. Binabagit pa lang. Tapos, at gumawa rin siya ng krimen na napaka hindik-hindik na krimen. At sinabi niya ay nagplano siyang patayin si President Bongbong Marcos, First Lady, at saka si Speaker Martin. So ngayon, paano ngayon mapasama sa high crimes yan ang sinasabi? Dito. Pero hindi na natin usisain mo na to. Kasi ang pangako ko sa inyo, ang verification lang. Kasi pag usisain ko ito, naku, mauwi tayo sa napakahabang diskusyon. Ito na lang. I-summary ko lang. Ang Article 2, sinasabi, Respondent Sara Duterte betrayed. Ayan na naman. Tinraidor naman ang tiwala ng taong bayan. At committed graft and corruption. Gumawa daw ng kakurakutan sa pamagitan ng malversation of confidential funds at ninakaw na niya ang confidential fund. Hindi na muna ako mag-discuss dyan kung talaga bang ninakaw o hindi. Article 3, sinabi na respondent, tinraidor na naman ang tiwala ng taong bayan at sinabi at nanunuhol. So, anong suhol? Yung mga tatlong envelope. Hindi ko muna di-discuss yan. Kasi ang alam ko lang dyan, Badet, sa tatlong envelope na binigay ko doon sa mga tatlong tao, opisina, USEC, tapos si yung USEC head ng Procurement Authority, entity. Tapos yung Bids and Awards Chairman. Tapos yung accountant na magpoproseso kung tama na ba ang lahat ng mga pangailangan para i-release ang pundo para sa proyekto. In other words, pag proyekto yun. Pero hindi ko na muna i-discuss yan. Kasi ang sabi naman ni Sara lang dyan ay may video siya ipapakita pagdating ng hearing na nagsalita si Lisa Araneta na ipabigay yung mga envelope na yun. In other words, si Lisa Marcos pala yung may-ari ng envelope na yun. Taga-abot lang si Sara. Okay, next. Article 5. Article 4? Article 4. Si Sara Duterte daw ay hindi nasumiti ng kanyang salin. Para siguro na. Hindi na muna natin pag-usapan yan. Article 5. Si Sara Duterte daw ay nagkasala ng isang malaking krimen. Hindi naman binanggit. At conspire to commit murder. Yun siguro yung ginawa yung kay Bongbong Marcos na may ipapatay niya si Bongbong, si Lisa, at saka si Speaker Romualdez kung mamamatay siya. Tanong, meron bang patay na pumapatay? Wala naman ata eh. Ibig sabihin, pinupunto ko lang na bagsak na itong kasong ito. Siyempre, kailan ba gagawin ang pagpatay kay Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos, kay Romualdez, kung talagang sabihin natin totoo ito? Kailan gagawin? Pagpatay na si Sara. So kung patay ni Sara at papatayin sila, mapaparusahan mo ba? Maikukulog mo ba ang patay? Matatanggal mo ba sa pwesto sa pagka-vice-presidente ang patay? Wag na natin pag-usapan yan. Nagtatanong lang po. Article 6. Si Sara Duterte daw ay nakipagkutsaba sa iba na i-destabilize ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Ang sinutukoy na dito, kapag binasa mo ang kanilang mga aligasyon, yung pag-rally daw sa Baisog Rally, kasama dyan. Naku, karapatan po ng lahat ng tao mag-rally, kahit may katuturan o wala katuturan ang iyong nirarally. You read Section 4, Article 3 of the Constitution that says, no law shall be passed abridging the freedom of expression, of speech, and of the press, nor prohibit or nor regulate any person from peaceably assembling to petition the government for the redress of grievance. So bawal nyo
ang mag-rally-rally, bawal na bawalan. Okay? Number 7, totality. Ang lahat-lahat daw ng yun, pag ipon-ipunin mo, ay dapat tanggalin si Sara. Yun po. Huwag na tayo muna magbasa ng detalye. Pupunta tayo sa dulo, yung sinasabi ko na verification. Ito. Tingnan natin, ha. Ito po, ang daming pumirma, 215. So, nakita ninyo mga pumirma? Yan. Number 1 yan, si Ferdinand A. Aranita Marcos, Ilocos Norte, 1st District. Aurelio Dong Gonzales, 2nd District at 3rd District ng Pampanga. Tapos Manuel Jose M. Dalipe, 2nd District ng Zamboanga City. Si Jorden Jesus M. Romualdo, Lone District ng Cavite. Si David Catarhan Suarez, J.J. Suarez, 2nd District Quezon Province. Jefferson Conghon, 1st District Zambales. Si Ana Villarasa Suarez, asawa ni J.J. Suarez, Aluna Party List. Yan. Ang dami-dami, hindi ko nabasahin. Dami-dami. Ito sa dulo, ang pumirma sa dulo ay number 215, si Ferdinand Martin Romualdez. Yan. 1st District, Leyte. Nanalo lang siya kasi ginamitan niya ng lakas na tinanggal, dinisqualify niya yung sa pagtatakbo yung isang kandidato na kalaban niya, yung babae. Okay. Tapos, ito na ngayon. Tingnan natin kung nasunod. Ito po yung kanilang verification. Basahin ko, makinig kayo. Subscribe and verified before me on this blank day of February 2025 at the House of Representatives, Batasang Pambansa Complex, Constitution Hills, Quezon City, by the complainants who are known to me and to me known to be the duly elected members of the House of Representatives who signed the foregoing complaint of impeachment against the Vice President of the Philippines, Honorable Sara Z. Duterte. Period. Next paragraph. This instrument, itong complaint ito, which is in the nature of a complaint resolution for impeachment, consisting of 32 pages excluding the annexes, signature pages, verification, and this page has been signed by all complainants on the appropriate signature page. Anong dineklara nila? Pumirma lang sila. Badit! Pumirma lang. Hindi nila sinabi na nabasa nila. Hindi nila sinabi na naintindihan na. Hindi nila sinabi na nausisa ang mga ebidensya. So, bagsak. Dismiss. Ito po ang dahilan kung bakit madidismiss. Okay? So, ngayon, para i-download ko kaya yung House Impeachment Rules. House of Representatives. Impeachment Rules. Philippines. My Philippines. Ito, papakita ko sa inyo. Dito nakasaad kung ano ang eksaktong forma, ano mga salita na ilalagay dapat na bago na pipirma nila. Ito po, basahin natin. Sabay-sabay. Yan. Ito. Pero bago ko ilatag ito, anong page to? 128. Dalhin ko muna kayo sa taas. Ayan, part 3, Rules of Impeachment in Impeachment Proceedings. House of Representatives. Rules of Procedure, 19 Congress. Ito 19 Congress. Dala tayo ngayon dun sa dulo. Ito ngayon. Sinasabi, Rule 4, Verified Complaint. Resolution by 1/3 of members. Section 14, Endorsement of the Complaint Resolution to the Senate. A verified complaint resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all members of the House shall constitute the articles of impeachment. And in this case, the verified complaint resolution shall be endorsed to the Senate in the same manner as on the approval of the Constitution. The complaint resolution must, at the time of filing, be verified and sworn to before the Secretary General of each of the members of the constituting at least 1/3 of all members of the House. So ito, the contents of the verification shall be as follows.
Kung sa Tagalog pa, yung laman ng verification ay itong mga sumusunod at wala nang iba. Ayan. Sabi, dapat ito nakalagay we, after being sworn in accordance with law, depose and state that we are the complainants in the above entitled complaint resolution of impeachment, that we have caused the said complaint resolution to be prepared and have read the contents thereof. Ano ba sa Tagalog ang read? Di ba nabasa? At nabasa ang laman nito. Tapos sinabi, and that the allegations therein are true of our knowledge. At ang mga binabanggit dyan na mga sinasalaysay ay alam namin sa aming personal na kaalaman na ito ay mga totoo. O di kaya nakabase sa records na mga genuine records. So, hindi nakasunod, di ba? O ngayon, para ilatag ko lang ang constitution natin. 1987 Constitution. Ano sinasabi na 1987 Constitution patungkol sa verification? Ito po. Klarong-klaro. Nasa Article 11 tayo, Section 3. Sobra na ito Article 11. Ayan, Article 11. Section 3. Ipalabas ko para babasa ninyo. Ito, Article 11, Section 3. Okay? Ito po, basahin natin. Basahin natin ng sabay-sabay. Okay? Section 3 tayo pupunta. The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. So, ang kapangyarihan sa pagsampa o pag-umpisa ng impeachment ay doon lamang sa House of Representatives. Ibig sabihin, yung Supreme Court ay hindi pwede na mag-umpisa ng impeachment complaint. Ibig sabihin, hindi pwede ang ombudsman na mag-umpisa. House of Representatives lang. Tapos sinabi rito, a verified complaint. Sinabi verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House or by any citizen upon the resolution of endorsement by any member thereof. Yan. Kailangan verified. Verifikado. Na totoo. Yan ibig sabihin ng verified. So, ibig sabihin, pag hindi verified, ibabasura. So, am I clear, ladies and gentlemen? Total, hindi niyo ako matanong na direkta. Magandang gabi na lamang po sa lahat. Sabi na at least satisfied kayo napaliwanag ko ba na maayos? Wala akong magagawa dito. Kung laban kayo kay Sara, wag niyo ko awayin. Kasi ito sinasabi ng batas natin. Ibig sabihin, bakit ko naman baliktarin yan para sabihin ko lang na dapat talo si Sara? Hindi po. Kung ano po, patas ang pagtingin natin sa mga tao, kung sino man siya. Ang sabi nga, do the heavens may fall, let the rule of law reign supreme. Yan. Batas ay batas. Duralex, Sidlex. O di ba bakit Duralex, Sidlex? Di ba yung Duralex na baso, kahit itapon mo simento, hindi mababasag. Yan po ang batas, hindi pwedeng mababasag. Okay? So Duralex si Jigger Yarte, di yan pwede, unconstitutional yan. Sige, nakatawa ko kay Jigger Yarte. Pagkagalit dyan ng taong bayan, really assist you, attorney Eric Enrico Valdecantos. A good evening po, katoto, watching from Tuklong, Cavite. Bao na miss ko yung Tuklong, Cavite sa mga talaba tsaka ano diyan? Tahong, nako. Lalaine Toronuevo, God bless po, Dr. Toto, for your advocacy. Si Mangada Pelvix Berto, okay. Magandang gabi po, shout out. Tapos si Eric Enrico, yes, correct, due process of law. Halos hindi na umiiral yan dito sa bansa natin. Tama po kayo. Si David Mundenyo, mapalakpak. Si Mel, shout out Sir Tuto, sabi. Si Kwak Marcos Jr., okay ka, Cheese, unahin ang priority bills na makatulong sa taong bayan. Okay? El Cid, Pablo,
wala na ang impeachment, patay na, toto. Kasi si ABB under. Isa ABB leader. No? Cadence Mix Vlog 51. Alam po ninyo, malinaw na gawa lang yung paratang kay BP Sara dahil si Sara ang pinakamalakas na politikong dahil dugong Duterte. Imagine, 400 plus agency ang mayroong confidential funds. Tapos si BP lang ang titingnan. O, yan ang valid issue. Tapos si Jorim, naimbag nga rabi mga kabsat ko. Yan, watching from Ilocos Norte. Solid Duterte kami. Tapos Jigiriati, ayaw ko na, walang laman ang mga binabat-bat mo. Wala doon laman sinasabi ko. Ikaw naman, Jigiriati, bakit lagi ka nakikinig kung walang laman? Tapos, Cadence Mix Vlog 51, malinaw pa sa sikat ng araw na gusto nila gibain ang mga Duterte dahil ang mga Duterte lang ang pinakamalakas na politician sa balat ng lupa. Wow, grabe Ed Bahador, okay na, sa korte na lahat dalhin. Okay, tapos Bumpanis, dapat kasuhan din ni BP yung mga nagpapagamit para siraan siya. Okay, Reacts, impeach Inday Lustay. Jomar D. Apolinar, sana mahuli na si Chief Tory, ni Chief Tory ang pumaslang kay Percy Lapid. Okay. Connie Sanchez, Nicholas Joy, didiis ka na ba, attorney? Hindi po ako didiis, ako po sa katotohanan. Okay? Nagkataon lang ang katotohanan na kumakampi kay Sara. Wala tayong magagawa dyan. Okay? Alangan naman, baliktarin ko sinabi ko, labag na yun sa batas, di ba? Hindi na yung totoo. Jimmy Boy Bahe, bakit naman nila papatayin si Sara? Vice niya si BPM, ang presidente. Tapos 50M, drug test muna. Follicle test muna. Ako, sasali ko sa hair follicle test. Bakit? Wala akong buki. Academics, kunting test pa, 3 years na lang ay tatagal nila sa politiko. Si Edwin Palima, ala na ang tao mo ito, no? Ala ng tao na ito. At lalo pa ang balimbing, hindi po ako balimbing, Edwin, pasensya ka na, ikaw po ang walang kwenta, pasensya na. Bakit kumakampi ka lang lagi, laban ka lang kay Duterte na kahit ang ebidensya, ang batas ay nagsasabi ng iba? Mali po yun. Kung nga dahil kalaban mo lang Duterte, hindi mo nakampihan siya kung nilabag ang batas, di ba? Ganun lang ko kasimple. Do not close your eyes. Let us open our eyes sa maging patas tayo sa lahat. So, Rocket, good evening. Maayong gabi. Si Ler Ancheta. Hello, Attorney Causing. Bumpanis sa mga bubo po ba mga Ler Ancheta, Naimbag Rabim. Okay. Tapos Mayap Abengi sa mga Kabalen. Maray na Banggi sa mga taga Bicol. Maupay nga gabi sa mga waray-waray. Maayong gabi sa mga Ilonggo. Mayad nga gabi sa mga Karaya. Tapos Thomas Isplana. Juboy Francisco, BBM at Tamba, bilyon-bilyon ang kinita. Ninakaw. Vicente Asadon Loyola, bakit hindi hayaan umusad ang impeachment? Hindi naman pwede hayaan mo umusad, kailangan mo usisain din. Di ba? Gastos din ang pera natin yan eh. Pag pinahayaan mo tumuloy, gastos ng pera, tapos wala palang kwenta. Di ba? Walang laman. Jimmy Boy Bahe, iba niyan, sir, wala nang ganun ang mangyari, wala nang impeachment. Si Fe, bakahin ako niya, good evening po, sir. Good evening, Mampe. Kung matuloy man, Engineer Doc, kasi may mga ilalabas na baho, ay, abangan na lang natin, huwag tayo mag-conclude kung meron nga o wala. Siyempre, may in fairness to sa mga nagsampa ng kaso, baka naman may ebidensya sila. Jurem, galing mo mag-explain, Sir Dr. Toto. Mel NSJ, maayong gabi. Sano, engineer, maayong gabi sa mga taga-Bojol. Dadyon ka mo sa Talibon. Dadyon ka mo sa Binunido. Mga kamag-anak ko dyan sa Binunido. Mag-ano ka mo? Naalala ko pumunta, Pit Senior. Senior, amo kote, maayong gabi dira sa Marbella.
Thomas Esplana, Atty. Toto, sa palagay nyo ba matutuloy ang impeachment? Sa palagay ko, hindi matutuloy yan. Kasi ang galing ni Marcolita mag-argumento. Binib ako dyan. Sigurado unang magsasalita yan pag nag-file ang abogado ni Sara Duterte. Motion to dismiss. Bakit? The verification is fatally defective. Pakita mo. O yan, pinakita ko na sa inyo kanina. Ang una mag-argumento dyan si Marcolita. Your Honor, if you are given that right or opportunity to file a complaint against another person, isn't it unfair for us to allow that person to bring forth a complaint even without evidence? Simply unfair. So ngayon, Your Honor, how can we be sure that that person who is complaining against another person is indeed having that sufficient evidence for us to see whether or not the person he is accusing is guilty or not? Yan. Yan po ang purpose ng bakit biniverify pa kung talagang may ebidensya. Si George de la Cruz, sayang lang kung hindi matutuloy ang impeachment. O nga, sayang talaga. Ano, bakit sayang? Badet? Kada congressman na pumirma, binigyan tag 150 million. 215 sila. I-multiply naman 215 times 150 is equals to 32 billion, 280 million. Grabe. Ang ninakaw ni Sara, kung ninakaw man, 125 million. Tapos may dugtong pa na 612 million. Oh, sino mas malaking ninakaw? Palakihan na lang na ninakaw to. Elena, gandang gabi po, Atty. Toto Kasing. Ang maliwanag po sa lahat ng araw. Okay, Belinis J. Iiyak na mga labay sa SOR. Oy, alam mo si Marcolita, pabigyan lang to, pabigyan ko ito ng ingbitin na hupya para gagaling ang matulis ang kanyang mga argumento. Yan, hupya lang naman ang katapat ni kay Marcolita eh. Mimi Authority, evening Sir Toto, Thomas Esplana, Katoto, wag ka lang magalit ha, kasi baka magalit sa iyo si Trilling. Wala na akong pakialam. Kinampanya ko na nga siya sa Caloocan. Pero bilib ako kay Trillanes ha. Kasi ang laki ng buto niya, 222,000. Tapos ang kalaban niya, 300 plus thousand. Pero malaki yan. Bilib ako. Takbo ka lang ulit. Sunod. Ex-Senator Trillanes, tumakbo ka sa sunod. Unti-unti makuha mo rin yan. Masungkit mo rin yan. Sa sunod, wala na. Hindi nata ang kalaban mo. Wala na si Along. Iba na. So, Tomas Esplana, Katoto, wag ka lang. Ay, sabi pala. Si Biba Pawig, no more bloodbath. Sayang. O, wala. Yan ang sabi. Ibig sabihin, wala. Hindi na matutuloy. Thomas Esplana, hindi na ito, palabasin mo na agad yung ayaw sa'yo. Wag naman. Hayaan mo sila. May karapatan din sila makinig kahit kinaaway nila ako. Ganun yan. Kasi sinasabi ko lagi yung nasa prinsipyo kasi, Badet, yung yung sinasabi sa akin, turo sa akin ni si Voltaire. Ha? Sabi ni Voltaire, I may not like what you say against me, but I will defend to death your right to say it against me. Ganun lang po yan. Yan po ang freedom of expression. Kadins Mix Vlog 51. Ako kahit saan ako manood na vlogger, mag-comment lang ako sa pananaw ko, pero never ko tirahin ang vlogger kahit didiis ka pa or loyalist ka pa. Mayroon tayong freedom of expression. Salamat po, Kadins Mix Vlog. Ang galing mo. Jamie Basa. Sure, di na mananalo si BP kaya sayang din pera at panahon. Tama si Dr. Toto sa idea niya, mas praktikal. So, John Dasigan, good evening po, Dr. Toto from Las Piñas. Animas Aguila, Edwin Palima, tanong mo kay Mike Abe, Borsaga, Magno kung di sila dakilang balimbing. Jimmy Boy Bahe, ibig po niya sabihin, nagsisinungaling si Cheese na sa June 11 mag-umpisa. Di okay lang. Milagros Lee, Doc, sabi ko bakit pinipilit ni Sen Pimentel ang impeachment. Natural lang naman yan na gusto nila. Hayaan natin, kani-kanyang gusto naman tayo. Kung ako naman, tanongin nyo, gusto ko rin matuloy ang impeachment para makita natin ang latag. Ang tuwa ko, inabagan ko, alam mo yung ipapalabas na yung video na nagsalita, nag-video record si Lisa Araneta Marcos. Atin lang to, itago mo na sa pangalang Lisa Marcos. Nasasabi siya,
na yung tatlong envelope, yung envelope na ibibigay sa tatlong official sa DepEd. Yan ang gusto ko marinig. Kaya gusto ko matuloy yung impeachment. So, Sir Lito Pornias, great mind ka, sir. God bless you. Salamat po. Teacher Pet TV. Good evening, Dr. Toto. Diajen Katamko. Salamat po sa pagiging patas. Solid Duterte from Mindoro. Teacher Pet TV. Dr. Atat sila Dilima. Ay, siyempre karapatan namin na maging atat na atat. So, Mango, sure ball na acquittal ang kalalabasan. Okay, yan po, ladies and gentlemen. Wala pa akong kinakampihan. Ang aking sinasabi lang katotohanan at batas. Kaya I don't care kung sino mapapabura ng batas at katotohanan. Okay? Kahit kaaway ko pa, akin siyang ipaglaban hanggang kamatayan yung kanyang karapatan magsalita laban sa akin. Kaya welcome sa akin, lahat ng mga baser. Welcome, welcome, welcome. Okay, salamat po. Maraming salamat kay Badet Impilio dyan sa Crystal Air Subdivision, dyan sa General Trias. Maraming salamat din dyan sa kanila ni John Patrick de Mesa. Kay, anong pangalan yung Bandosa? James Bandosa. Oh, maraming salamat sa inyo dyan sa General Trias. Si Edna Juyad. Huyad. Maraming salamat.